Makikita ang mga bakas ng Bloodhound Rakshasa. Si Tak On Yang ay nasa isang kuweba, may mga yapak din. Tinawag nila ang Patriarch at inabot sa kanya ang isang notebook na kanilang nahanap sa loob ng kuweba. Binasa ni Chao Sen ito at kinumpirma na ito ang lihim na teknik ng Bloodhound Poison Claw. Kinilabutan si Soryong nang makita na ang mga nakasulat ay dugong-dugo. Nagdesisyon si Chao Sen na umuwi. Tinanong ni Soryong kung pupunta ba sila sa Sichuan. Sumagot si Chao Sen na ito ang pinakamainam ngayon na nakuha nila ang core ng Blue Spot Centipede at na-secure ang manual. Tinanong ni Soryong kung okay lang bang dumaan sa academy dahil gusto niyang palayain ang kanyang mga kaibigan. Pumayag si Chao Sen dahil kailangan din ni Soryong mag-impake. Pumunta sila, pero nang tumingin si Soryong sa likod, napansin niya ang isang bagay. Itinuro niya na may isang bagay doon. Sinaliksik nila ito at nakita ang kumikislap na purpurang balahibo mula sa Jinyaw. Lahat sila ay tumiim sa pagtitig dito habang nag-iisip. Kinuha ito ni Chao Sen at sinabi kay Soryong na ituturing niyang isang alay sa pagiging bahagi ng kanilang pamilya. Tinutukan ni Soryong ito ng interes. Nagpasalamat si Soryong. Sumagot si Chao Sen, maayos lahat maliban sa paraan ng pagtawag niya sa kanya. Iminungkahi niyang palitan ang titulo pagkatapos ng seremonya. Nag-isip si Soryong kung ito ba ay parang isang initiation ceremony. Samantala, sa Tang Clan, ang Grand Patriarch na si Tang Mokshang, na unang umalis, ay sa wakas nakarating na. Pagod siya. Pero hindi nagpahinga. Sa halip, tinanong kung kamusta na si Huayon. Tinulungan siya ng mga miyembro ng Tang habang nagmamadali papasok. Sinabi nila na patuloy pa rin itong lumalaban sa buhay. Binuksan ang pinto. Agad niyang tinawag si Huayon. Nagulat ang mga tao sa loob nang makita siya. Sinabi niya sa kanyang manugang na mayroon na siyang gamot. Inilabas niya ang core ng Blue Spot Centipede. Nakita nilang nagtagumpay siya. Kaya't napaiyak ang manugang. Naghanda silang ibigay ito sa kanya. Nalungkot si Mokshang habang tinitingnan ang masakit na ekspresyon nito. Napakaswerte na hindi ito nauurong. Natuwa siyang nagmadali siya sa pagbalik. Hinimok siya ng manugang na ibigay agad ang gamot. Pinag-inom ni Mokshang ang kanyang apo ng gamot. Ang isang asul na kuminang naliwanag ay pumilibot sa kanya. Pinatong ni Mokshang ang daliri sa kanyang kamay upang suriin ang pulso. Nais nilang magbukas na ng mata si Huayon. Pinanood nila siya habang naghihintay. Samantala, si Soryong ay medyo hilo. Narinig niyang malawak ang Central Plains, pero hindi niya inasahan na ganun kalaki. Mula sa Hainan, sumakay sila ng barko papuntang Hangzhou. Tapos dumaan sa Nanjing pagkatapos ng mahigit isang buwan at kalahating paglalakbay. Sa wakas, nakarating sila sa Sichuan, sa tahanan ng Sichuan Tang Clan. Masayang inanunsyo ni Pai kay Soryong na ito ang Sichuan Tang Clan. Napawaw si Soryong, nakatayo sila sa entrance. Ipinaliwanag nila na ang buong bundok ay pag-aari ng Sichuan Tang Clan, kaya tinatawag itong Tang Clan Mountain. Si Soryong ay napakunot ang noo at inintindi ito. Kaagad, lumabas ang mga miyembro ng Tang Clan at tinanggap ang Patriarch. Nagulat si Soryong dahil sobrang dami nila. Naisip niya kung lahat ng mga tao na iyon ay mula sa Sichuan Tang Clan. Ngunit sa mga pangit na mukha ng mga tao, may isang batang babae na nakasuot ng pulang damit na tumatakbo patungo sa kanila. Siya'y nagmamadali. Tinawag niya ang kanyang ama. Si Huayan ito. Pamatak ang mga luha sa kanyang mukha habang natutuwa siyang makita muli ang kanyang ama. Samantala, si Soryong ay namangha. Si Chilson ay natuwa nang makita ang kanyang anak na buhay. Yamakap siya kay Huayan nang mahigpit habang humihingi ng paumanhin. Hindi matanggap ni Soryong ang kanyang kagandahan. Mayroon siyang relasyon sa isang kilalang tao sa kanyang nakaraang buhay. Pero hindi pa siya nakakita ng ganitong klaseng caringle na aura. Sinabi ni Chilson kay Soryong na may isang tao siyang gustong ipakilala sa kanya. Ipinakilala ni Chilson ang kanyang anak na si Huayan kay Soryong. Nagulat si Soryong. Tinanong niya kung ito ba ang sinabi ni Chilson dati. Sinabi ni Soryong na may kinalaman ito sa damo o sa halamang nagpabalik ng alaala kay Chilson at sinabi niyang ito ay tungkol sa bulaklak, na mula si Huayan. Sinabi ni Chilson kay Soryong na ang batang babae sa tabi niya ang bulaklak na ipinasa niyang wala. Hindi makapagsalita si Soryong, naalala niya ang kanilang pag-uusap tungkol sa bulaklak at nahihiya siya. Sa sandaling ito, nalaman ng ating bida na siya'y nagkamali, hindi niya inisip na nawala na niya ang pagkakataon na makuha ang maganda niyang waifu. Ang nag-iisang anak na babae ng Sichuan Tang Clan, na tinatawag ding Venomous Flower, si Tang Huayan, siya ay may daladalang emosyonal na pasanin na walang nakakaalam simula pa pagkabata. Narinig niyang nag-uusap ang mga matatandang lalaki tungkol sa kanya. Hindi nila matiyak ang kanyang talento, pero ang kanyang kagandahan ay sapat upang tawaging isa sa 3 bulaklak ng Miram. Nagsalita ang isa pang matandang lalaki at sinabi niyang inirekomenda niyang kumuha ng pangalawang asawa ang Patriarch.
Pero tumanggi ang patriarch at hindi niya maintindihan kung bakit. Nang marinig ni Huayan iyon, alam niyang hindi mali ang kanyang mga magulang. Nais niyang ipakita sa mga nakatataas ng clan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng malalaking tagumpay sa martial arts ng pamilya. Gusto niyang ipakita na kaya niyang magawa ang marami para sa pamilya kahit hindi siya lalaki, pero ang pagmamadali ay nagdudulot ng pagkatalo. Kung ang isang tao ay minamadali, mawawala siya sa tamang landas. Ang pagmamadali na yun ay nagdulot ng isang heart demon, at ang heart demon na yun ay nagdala ng pagkakamali sa ki. Makikita natin na nagising si Huayan. Ito ang sandali ng ang Grand Patriarch, ang kanyang ina, at dalawa pang tao ay nakapaligid sa kanyang kama. Siya ay mukhang mag-ana ang pakiramdam. Naligtas na. Tumulo ang mga luha sa mata ni Huayan. Umiiyak siya habang humihingi ng paumanhin sa kanyang ina. Nais niyang maging kapaki-pakinabang na tao para sa clan, ngunit nawala na ang lahat ng kanyang inner ki. Sumagot ang kanyang lolo at tinawag siyang batang babae. Tinanong niya siya kung ginagawa niya ito dahil nalulungkot siya sa paghihirap ng kanyang ama at lolo. Tinutukoy niya kung paano siya nakarating sa antas ng 100 lason na matindi niyang hinanggad. Sinabi niyang itigil ang pag-iyak at magpatuloy, na wala siya nang magsalita siya tungkol sa 100 lason. Tiningnan niya ang kanyang aura. Ito ay kumikislap. Tinanong niya ang kanyang lolo. Sinabi ng Grand Patriarch na mayroon siyang nais sabihin sa kanya. Ito ay kwento tungkol sa isang misteryosong batang mandirigma na hindi lang iniligtas ang kanyang buhay, kundi binigyan din siya ng inner chi ng 1,000 lason, hindi lang ng 100 lason. Sa kasalukuyan, tinanong ni Huayan si Soryong tungkol sa damo. Wala namang sagot si Soryong. Muling nakaramdam ng hiya si Soryong dahil tinawag niyang damo ang anak ni Chaosen, dahil masyado siyang na-absorb sa kwento tungkol sa 10 dakilang makamandag na nilalang. Sinabi niya sa kanyang nakaraang sarili na mag-isip-isip. Sinubukan niyang kalimutan ito sa pamamagitan ng pagsasabing masyadong pinaabot ng patriarch ang biro. Sinabi niyang masaya siyang makilala siya. Nakakatawa kung paanong ang mga miyembro ng clan ay nakangiti habang pinapanood ang pagkikita ng dalawang kabataang ito. Ipinakilala ni Soryong ang kanyang sarili. Sinabi niyang alam niyang may sakit siya. Kaya tuwang-tuwa siyang makita na siya ay malusog na ngayon. Sinabi ni Huayan na masaya siyang makilala siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Huayan at siya rin ay tinatawag na Venomous Flower. Nagpasalamat siya kay Soryong dahil iniligtas nito ang kanyang buhay at hindi niya makakalimutan ang kabutihang loob na ginawa nito habang buhay siya. Namangha si Soryong sa kung gaano siya kaganda. Tanong ni Chaosen kay Soryong kung ano ang opinyon niya. Napaluhod si Soryong nang marinig niya ang isang boses sa kanyang isipan. Inisip niyang ito ay isang uri ng sound transmission. Tanong ni Chaosen kung sumasang-ayon siya na ang kanyang anak ay isang napakagandang babae. Tanong din ni Chaosen kay Soryong kung nais niyang makilala pa siya ng higit. Matapos ang ilang sandali, nagpapahinga si Soryong sa isang malaking paliguan. Ang mga centipede ay mahimbing na natutulog sa isang basket. Pakiramdam ni Soryong ay parang mamamatay siya. Tumingin siya at tila pagod na siya. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay. Ngumiti siya nang makita ang mga centipede. Isang centipede ang nagising at ngumiti sa kanya. Karaniwan, hindi sila malalaglag. Ngunit nang sinabi niya sa kanila na masama sa kanila ang mainit na tubig at timungkahi niyang manatili sila sa balde. Pumasok sila parang nauunawaan nila. Napaka-misteryoso nito. Parang kayang intindihin nila siya. Sinabi ni Chaosen na ang mga centipede ay tumutugon sa killing intent. 2 centipede ang gising na at nakatingin sa kanya. Sinabi ni Soryong sa kanila na nahihiya siya dahil patuloy silang nakatingin sa kanyang hubad na katawan. Nagtago sa loob ng balde ang 2 centipede. Natuwa si Soryong. Naalala niyang sinabi ni Pai na ang mga centipede ay mga espiritual na nilalang. Nag-isip siya na magtatanong siya tungkol sa mga espiritual na nilalang mamaya. Naisip niya ito. Hindi siya matahimik dahil sa sinabi ni Chaosen, alam niyang kailangan niyang umalis agad papunta sa ibang pavilion. Nagtipon ng pamilya sa paligid ng mesa. Nandoon ang Grand Patriarch, ang asawa at anak na babae. Sinabi ni Chaosen sa lahat na ibibigay niya ang silid sa East Wing sa batang mandirigma. Ang silid na ito ay isa sa mga silid tulugan ng mag-asawa sa isang tradisyonal na tahanang Chino. Tinanong ng Grand Patriarch kung ang batang mandirigma ba ay talagang ganoon kahusay. Sumagot ang Patriarch ng oo. At sinabi niyang inisip nilang nagkita sila ng hindi inaasahan, pero ang tulong niya ay hindi isang swerte lamang, kundi siya mismo. Ipinaliwanag niya na hindi lang kakaibang ang kanyang kaalaman tungkol sa mga makamandag na nilalang. Pinatay pa niya si Uyang. Higit pa rito, nakatagpo siya ng mga legendaryong espiritual na nilalang tulad ng Poison Feathered Bird. Bukod pa riyan, siya pa mismo ang nag-hatch ng mga itlog ng Blue Spot Centipede. Nagkomento ang Grand Patriarch na nakakita ng ganoong yaman ang Patriarch. Lumingon sila kay Huayan. Sinabi ni Chaosen sa kanyang anak na nais niyang kunin ang batang mandirigma bilang kanyang manugang.
Tinanong niya kung ano ang opinyon ni Huayan. Nag-isip si Huayan tungkol sa kahulugan